Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nilikturahan ni retired Senior Associate Justice Carpio si Martires tungkol sa issue ng tungkol sa issue ng SALN, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kung matindi yung lektura ni parang estudyante sa law na nilekturahan si Martires ni retired Senior Associate Justice Carpio. Actually, si Martires, retired Associate Justice din yan ng Korte Suprema. Retired Associate Justice din yan. Appointed yan ni Duterte sa appointed yan si Martires bilang justice ng Korte Suprema. Hindi nga lang niya natapos yung term niya kasi nung malaman niya nung nalaman niya na mababakante na yung pwesto ni Morales, Conchita Carpio Morales noong 2018, kahit hindi pa tapos yung term niya sa pagiging Associate Justice ng Korte Suprema, mas pinili niya nang lumipat sa ombudsman. O yun, siguro nakasigurado na siyang gagawin siyang ombudsman ni Duterte. Nag-apply siya bilang ombudsman. Kaya ngayon ang pinaka-controversial na ginawa ni Martires nung ombudsman na siya, yung SALN, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno, ay rinistrict niya yung access ng publiko. Yan yung matinding ginawa niya ni Martires. Rinistrict niya. Ang requirement niya, kailangan daw, halimbawa, yung media, magre-request ng, halimbawa ako, gusto kong malaman ang SALN ni Chis Escudero. Ang gagawin ko, magre-request ako sa ombudsman. Ang ombudsman naman, ipapaalam doon kay Chis Escudero kung okay siya na ibigay ang SALN niya. Ibukas yung SALN niya sa akin. Yan yung matinding naging requirement ni approval nung consent ng official or employee na subject ng request. Yan yun. Yan yung matinding ginawa niya ni Martires eh. O ngayon, ano ang lektura ni dating retired Senior Associate Justice Carpio? Ito ang sabi. The law says the public has the right to access that information, yung SALN, at reasonable hours of the day. It does not say that you have to get the consent of the person. Then the law cannot be enforced because the public official or employee will just say, no, I don't want. Order then of Ombudsman Samuel Martires basically saying that for him to be able to release the SALN of those officials under which they have a repository of these SALNs, which would be the President, Vice President, Constitutional Commissions, I believe, and local officials po yan, Governor, Vice Governor, Mayor, etc. It doesn't include senators and congressmen. When he actually ruled that, or decided that you must get the consent of the person. Notarized consent. You have to get the consent. And then, tama ho ba yun? No, I don't agree with that because the law says the public has the right to access that information at reasonable hours of the day. I mean, it doesn't say that you have to get the consent of the person. Of course, then the law will not be cannot be enforced because the public official or employee will just say, no, I don't want. Diba? Tama, napakasimple. Common sense yung sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Sa requirement na yon na sinabi ni Martires, mga kabunyog, mga kababayan, yung requirement ni Martires na dapat magpaalam muna doon sa subject na doon sa public official or employee na gusto mong makuha ang SALN, natural pag tinanong mo yung public official or employee, sasabihin niya, no, I don't want. O di wala na. Wala na. Kaya kumbaga, ang nandito, ginawa ni Martires dito, walang silbi yung constitutional right ng publiko
to access to information. Ang publiko ay may right, constitutional right 'yan. Access sa information. Ngayon, ang ginawa ni Martires doon sa kanyang policy, wala. Kailangan mo ng kailangan na ng consent ng public official or employee. Ay ang dali lang naman magsabi ng public official or employee, "No, I don't want, ayaw ko." O di wala na. Kaya nga, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, ano 'yun? Hindi pwede yung na 'yun. Kaya lang ay wala talagang matigas itong si Martires. Ay nung panahon ni Duterte, talagang 'yun ang inimplement niyang policy. Anong nangyari ngayon? O, 'di ba sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, yung mga policies na pinatupad ni Martires, nag-contribute 'yan sa mga korupsyon na nangyari. Kasi yung mga politiko, saka mga government officials and employees, ano na sila, protektado na sila. So sa tingin nila, wala na. Yung ombudsman na sa halip na bantay ng bayan, tanod bayan nga Dapat siya yung babantay ng pera ng bayan, ng kaba ng bayan. Wala. Siya pa nga yung nagprotekta sa mga official ng gobyerno. Ang problema dito, naprotektahan yung mga korap. Yan yung nangyari kay Martires. Kaya sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, mali yun. Mali yung policy na yun. Ginawang inutil nun at unconstitutional nga yun dahil ang nakalagay may right, ang publiko, access sa information. Kaya yung SALN, pwedeng i-access ng publiko yun, nakalagay yun sa Constitution. Kaya lang iniba ni Martires At proud pa si Martires doon sa ginawa niya na yun. Proud pa siya. Kaya naging protector ito ng mga corrupt, hindi protector ng bayan, hindi tanod bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.